Paloma's POV. Nakatitig ako na matiim kay Asher habang nabala ito sa pagbabalat ng mansanas para sa akin. Matapos na nangyari kanina, hindi na kami nagkibuan ulit. Ewan ko ba pero habang lumalapit siya sa akin, imbes na kasiyahan, takot ang lumulukob sa akin. Takot sa pwedeng mangyari sa akin. Takot sa pwedeng mangyari kay Asher. I'm scared. I am scared to death. Wala sa sarili kong naibulala sa tatauhan lamang ako na maramdaman ko ang kamay ni Asher sa pisngi ko. Tiniyo pa na nitong luha ko na hindi ko namamalayang tumulo. You won't die. Hindi mo ako iiwan. Hindi pwede. Bubuo tayo ng pamilya, tutuparin kong pangako ko sa'yo sa altar noon. Napahalagaan at mamahalin kita. Hayaan mo akong tuparin yon, Paloma. Hayaan mo akong alagaan ka at maging anak natin. Sambit nito habang nakatitig sa mga mata ko. Right there and then, parang gusto kong gawin ang lahat mabuhay lamang. Ayokong iwan ang lalaking to na nasa harapan ko ngayon at napakasuyo ng mga mata habang nakatingin sa akin. Purong-puro ng emosyon ng mga mata nito. Nalaban ako para sa anak ko at para sa iyo. Gusto ko yung idagdag pero hindi ko magawa. Siguro dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag dumating si Michelle ay sa kanya ulit sasama si Asher. Natatakot ako na baka dumating ang araw at iwan na naman ako nito. Na baka iwan niya kami ng anak namin. Tumango naman ito sa sinabi ko pero may lungkot ang mata nito na agad ding nawala ng yumuko ito. Parang kumurot ang puso ko sa nakita. Nasasaktan ba to dahil sa akin? What about us, Paloma? Tanong nito kapag lumipas ang ilang minuto na wala nagsasalita sa amin. What about us? Tanong ko kahit alam ko nang kung anong tinutukoy nito. Gusto nitong malaman ko ano mangyayari sa aming dalawa pero paano ko siya sasagutin kung hindi ko nga alam kung ano ba kami? Mag-asawa pa rin ba kami sa lagay na to? Ilang months na lang matatapos ang 6 na buwang palugit ko bilang asawa ni Asher. Magka-file ba agad kami ng annulment? Pwede bang wag muna? Gusto ko bang maramdaman ang pag-aalaga ni Asher? Are we good? I mean, tanong nito na para bang hindi alam ang sasabihin. Habang nagtatagal ang usapan namin, ito'y palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Kinakabahan ako sa magiging takbo ng usapan namin at kung saan ito patungo pero hindi ka naman po pwedeng takbuhan ito. Hindi ako po pwedeng umuiwas dahil buhay ng anak namin at buhay namin bilang mag-asawang nakasanalay dito. We're good. Kung tungkol sa annulment ang gusto mong pag-usapan, huwag kang mag-alala. Once na makompleto natin ng 6 months, agad kong pakikiusapan ng lawyer namin na asikasuhin ng mga papeles. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko sana nang biglang hawakan ni Asher ang baba ko. Tsaka ako'y nalikan ng Marian at ako naman si Marupok. Agad tinugon ang mga halik nito na ilang ulit nang bumaliw sa sistema ko. I won't let you annul our marriage. No, you are mine, Paloma. Bulong ni Asher habang patuloy akong hinahalikan. Halos hindi ako makahinga dahil hindi nito pinapakawalan ng labi ko. Kapag humiwalay ako para sumagap ng hangin, agad itong hinahabol ng labi ko na agad ko namang tinutugon. Napahawak ako sa balikat ni Asher nang mas palalimin pa nito ang halikan namin at napasinghap na lamang ako na maramdaman ko ang kamay nitong pumasok sa hospital gown ko. Tsaka bahagyang pinisal ang mga dibdib ko bago bumaba ang kamay nito papunta sa gitna ng hita ko. Kung kailangan kong buntisin ka ng paulit-ulit, gagawin ko. I intend to keep you, baby, forever. Bulong nito habang bumababa ang kanyang mga halik patungo sa leeg ko. Para akong hinihingal dahil sa sensasyon na si Asher lamang kanyang magpaparamdam sa akin. Napaungol na lamang ako ng kagatin nito ang leeg ko. Tsaka dinilaan kapag kawan ay matim na tumitig sa mga mata ko. I love you, always and forever. Hanggang sa maging flat ang mundo. Sabi niya at saka sinil na naman ng halik ang mga labi ko. Hindi ko na napigilan pang kiligin dahil sa sinabi nito. Hindi ko nga akalain na ganito katindi ang epekto ni Asher sa akin. Isang halik mula sa kanya ay sapat na para mawala ako sa huwisyo. Isang yakap ay sapat na para magdalawang isip ako sa desisyon kong tigilan ang pagmamahal niya na nararamdaman ko. At isang matamis na salita ay dapat para tumaas na naman ang pag-asa ko na baka nga may happy ending kami. You are an inconvenience to my life, Asher. Alam kong simula pa lang gulo na pero nahulog pa rin ako sa'yo. Ninakaw mong puso ko at minahal kita. Hindi na mababawi at wala na akong planong bawiin ito anumang sandali mula ngayon. Bulong ko habang patuloy ang halikan namin. Hindi ko hinihiling na kunin mong ulit ang puso mo dahil makakipagbalikan ako. Manatili ka lang sa akin ang pagmamahal mo. Ang gusto ko lamang wag mo na ako itulak muli palayo dahil hindi ko naman kakayanin. Ang sakit para sa akin na ayaw mo na akong mahalin dahil ako
Proud ako na minahal ko ang isang kagaya mo. Bulong nito bago bumaba ang mga halik sa leeg ko. Saka inalis ang hospital gown ko na tayong tumatakip sa katawan ko. Panty lang ang suot sa ilalim. Kapag ko ay umalis to sa ibabaw ng kama at pumunta sa pintuan tsaka yun nilak bago nilas ang suot itong t-shirt. Kaya bumalik sa kama at muli akong siniil ng halik. Ako naman ay dinama agad ang abs nito na mas maging matigas sa taging firm ata mula nang may mangyari sa amin. Para nag-init ang pisngi ko nang maalala ang nangyari sa amin. Gosh, nagpapalaki ka ba ng katawan? Hindi ko mapigilang tanong na maghiwalay ang mga labi namin. Napatigil naman si Asher sa akma nitong pagtanggal ang pantalon niya tsaka nakangising tumingin sa akin. Why? You like what you see? Hindi lang yan lumalaki kaya humanda ka na. Narunuklaw yan. Roar! Biro nito at saka tuluyang tinanggal ang pantalon. Iniiwas ang boxers ito pero hindi yun naging hadlang para hindi ko makita ang kahanda nito na ready nang sumabak sa laban. Hindi ko napigilang mapanunok habang nakatingin doon nang hawakan ni Asher ang baba ko dahilan para mapatingin ako sa mukha niyang matiim ang titig sa akin. Eyes up here, baby. Baka hindi ako makapagpigil at makaraos kaagad ako. Ang tagal ko na nagtitimpi. Bulong nito at saka ako hinalikan na naman na buong puso kong tinugon. Kaya humawak muli sa abs ito na napakakisig at napaka-yummy. Nahiya na lang ako na marinig kong tawa nito. You really like my abs, ha? Tanong nito at saka nanunod siya ang tingin sa akin. Kaya tinignan ko ito. Nang masama, nalalo pa nagpalakas ang tawa nito. Bahala ka nga dyan. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang bigla ako nitong siilin ng halik. Kapag kawan ay humiwali at biglang iniharap sa akin na isang singsing. Para ako natulala habang nakatingin sa hawak ito. Napakasimple lamang ng disenyo pero napakaganda, lalo pat alam ko na para sa akin iyon. Marry me. Marry me and let me take care of you for the rest of my life. Let me marry you and give a life that you truly deserves. This time ako naman ang magpe-prepare ng mga kakailanganin sa kasal. Ako naman ang asikaso. Gusto ko lahat ng gusto mo nasa kasal natin. Gusto ko lahat ng demands mo'y masusunod from the motive to the wedding song to foods and all kinds of stuff. Gusto ko ibigay sa'yo ang kasal na matagal ko nang gustong ibigay sa'yo. Gusto ko magsimula tayong muli. Gusto ko makasal muli sa'yo, Paloma Montelibano. So please, say yes. Madamdamin itong sabi habang nakatitig sa mga mata ko. This is what I wanted. Ang mahalin ni Asher. Finally. Parang biglang nawala ang takot ko at napalitan ng walang pagsidlang kaligayahan. This feels right. Everything feels right except, really, Asher? Asking me to marry you while we are naked? Natatawa kong tanong habang patuloy pa rin ang pagdulo ng luha ko. Natawa din naman ito bago taniyo ang mga luha ko. Don't cry. Ayoko na makita kang umiiyak ng dahil sa akin. Sobra-sobrang luha nang nailabas mo. Ayoko nang dagdagan pa. So is it a yes or oo? Tanong nito kaya mas lalo pa ako natawa. Nice choice. Sure, I will marry you. Mayaman ka man at gwapo, hindi na ako lugi sa'yo. Biro ko pero sinamangutan lamang ako nito. Kaya lalo ako natawa. Pero agad din yung naputol nang halikan ako nito ng mapusok at malalim. Tandaan mo yan, Mrs. Burong nito at saka tuluyang inalis ang panty ko. Advance honeymoon? Pilo nitong tanong tsaka kinagatan pang ibaba akong labi at dahil lunod na ako sa sensasyon tumango na lamang ako. I feel happy and alive once again. Gone the pain. This is what Asher's effect on me. Kaya niyang paliwanagin ang lahat sa akin at di ako nagsisisi na pumayag ako muling magpakasal sa kanya. This time we'll make it right. Hindi man perpekto at di man magiging madali pero alam kong malalampasan namin ang lahat basta magkasama kami. Lalaban ako para sa kaligayahang matagal ko nang inaasam. Nalaban ako para sa pamilya kong unti-unti naming binubuo. Asher's POV. Parang gusto kong umiyak habang hinahagod ang likod ni Paloma habang sumusuka ito. Pagkagising nito kanina bigla na lang tong tumakbo sa banyo at nagsuka. Buti nga't naalalayan ko to papunta sa banyo. Kung hindi, sa tiles to magsusuka panigurado. Parang dinudurog ang puso ko habang walang tigil ito sa pagsuka. I feel like my whole world shut down when I saw her coughing blood. Holy shit! Iyak ng iyak si Paloma talatang may masakit dito dahil sa higpit ng kapit ito sa gilid ng lababo at wala ako nagawa kundi ang hagurin ng likod nito. I feel so useless. Shit! Shh! I love you. I love you.
Paulit-ulit kong bulong habang tinutulungan ng asawa ko na punasan ang bibig niya pagkatapos magmumug. Can you get me the towel please? Nangihina nitong tanong. Without a word, lalabas sana ako ng banyo para kunin ang towel sa may kama ni Paloma. Nang hawakan itong kamay ko para pigilan at tignan ko ito para tanongin kung bakit, ngumiti lamang ito sa akin kaya't sobra itong namumutla. Hindi ko mapigilan ang pagtipon ng mga luha sa mata ko, kaya tumingin ako sa kisame para pigilan niyon sa pagdulo. At saka muling tumingin kay Paloma na sa ilang araw lang ay ang laki ng binigsak ng katawan. Yes baby, you want something? Tanong ko at di ko napigilan ang pag-crack ng boses ko dahil sa pagpigil ng luha niya. Bahaga itong umiling habang nakatitig sa mukha ko at saka ngumiti na naman ng matamis. I love you. Don't you ever forget that, okay? Sa kahit anong oras, panahon o araw, ikaw lang lalaking mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Tandaan mo yan. Mahaba nitong sabi pero sapat na para marinig ko at sumaya ang puso ko. Mahal din kita. Sobra-sobra hanggang sa maging flat ang mundo. Now wait me here. Kukunin ko lang ang towel mo. Sabi ko at saka lumabas ng banyo at nangiting kinuwang tuwalya para kay Paloma. Napailing na lamang ako. Hindi ko akalain ang mga simpleng salita ni Paloma. Sobrang ligaya ng hatid sa akin. Damn! Na makuha ng towel, agad akong bumalik sa banyo. At ang sayang lumulukob sa akin kanina, napalitan ng takot. Na makita ko si Paloma walang maring na nakandusay sa malamig na tile ng banyo. No! Hindi ko napigilang sigaw at saka mabilis binuhat si Paloma at ibinalik sa kama kahit punong-puno ng takot ang sistema ko at para nagdidilim ang paningin ko. Pinilit ko mag-isip ng gagawin at agad lumapit sa button sa tabi ng kama ni Paloma na nakakonekta sa doktor nito saka ayon pinindot. Hold on baby, hold on. You won't leave me. Not like this. Don't you dare give up on me. Magpapakasal pa tayo. Magpapakasal pa tayo Paloma. Mamahalin kita. Huwag ka namang madaya. Walang iwanan, parang awa mo na. Napahigpit pang kapit ko sa kamay ni Paloma habang tuloy-tuloy ang buhos ng luha. Hindi ko mapigilan dahil sa takot na lumulukob sa akin. Takot na baka iwan ako ng babaeng mahal ko. Takot na mawala ang mag-ina ko. Mababaliw ako. Siguradong mababaliw ako. Hindi nila ako pa pwedeng iwan. Hindi. Agad akong lumayo na magmamadaling pumasok ang doktor ni Paloma kasamang ilang nurse. Tsaka tsinek ang lagay ng asawa ko. What happened? Tanong nito habang patuloy na sinusuri si Paloma. Sumusuka siya kaninang umaga, tapos kinukulong tawal niya, makita ko na lang siya nakandusay. Dok, maayos lang naman ng asawa ko, hindi ba? Sabihin niyo sa akin. Tanong ko kahit patuloy pa ang pagtulo ng luha ko. Wala akong pakialam kung nakikita ng mga taong itong luha ko. Ang isip ko'y nasa kay Paloma at nasa anak lamang namin. Hindi ko pa masasabi ang lagay niya sa ngayon dahil sa pagtigil niya sa pagtitake ng gamot dahil sa pagbubuntis niya at ito ang epekto nun. Kailangan namin siya ilagay sa ICU for observation. Sa ngayon, lumabas muna kayo. Walang emosyong sabi ng doktor at saka maling bumalik sa ginagawa sa asawa ko. Ayokong umalis. Ayokong iwan ang asawa ko pero tinulak na ako palabas ang dalawang nurse na nandoon kaya wala ako nagawa kundi ang umupo sa may upuan sa hallway. Nakatulala lamang ko sa kawalan habang patuloy na tumutulong luha ko at iniisip mo pwedeng mangyari sa mag-ina ko. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ko sana iniwan si Paloma, hindi sana mangyayari to. Tangina. Please, please God, help me. Don't take my wife and my child. Please, please. I'll do anything, just please save them. They are my lifeline, my anchor, my salvation. Without them, I will die. So please have mercy. Do not take my happiness away. Pipik kong dasal habang patuloy na lumuluha. Siguradong hindi ko kakayanin kapag nawala sila. Sila ang bumubuo sa akin at sa pagkatao ko. Sila ang kailangan ko. Sila lang. Nilabas ko ang cellphone ko at saka tinawagan ng malapit kong kaibigan na isa sa nangungunang pinakamagaling na doktor sa Amerika. Hey dude, sorry can't speak to you right now. This fucker right here wants me to operate someone even though it is my off today. Fuck them. Salubong nito sa akin na halata ang galit sa boses. Bro, my wife. Please, please. Help her. Parang awa mo na pare. Umiiyak ko pang pakiusap. Kung kailangan kong lumuhod para sa mag-ina ko gagawin ko. Kakayanin kong lahat para masiguro kong kaligtasan nila. Natahimik ang magkabilang linya at alam ko, nagulat ito dahil sa pagmamakaawa ko. Kapag ko'y narinig ko na lang parang pagmamadali ng galaw nito. Hey, where are you going? The operation is about to start in 1 hour. I need to go. Acer is in the lobby and I already informed him. He will be the one to operate the patient. He's on his way here. Narinig kong sigaw ni Rafi.
At di ko napigilang mapailing at lokobin ng pasasalamat ang puso ko para sa kaibigan. Alam kong maililigtas itong mag-ina ko. Hey buddy, still there? Narinig ko pang sabi ni Rafi. Kaya naman agad kong pinunasan ng luha ko bago sumagot. Yeah, thank you bro. Pasasalamat ko kahit nahihiya ako. Ito ang magliligtas sa mag-ina ko. Wala akong dapat na ikahiya. Yeah, I'm awesome. I know that. I'll be there after 3 days. Wait for me. Huli nitong sabit saka pinatay ang tawag. 3 days? I cannot wait that long but I have to. I have to for my family's sake. Don't worry baby. Hindi ko hayaan na mawala kayo sa akin na hindi ako lumalaban. Ipaglalaban ko ang pamilya ko. Habang naghihintay, pinakalma ko ang sarili ko. Kahit na nag-aalala pa rin ako sa mag-ina ko. Ay tsaka lang tinawagan ng kaibigan kong may-ari ng ospital na ito para sa kasal namin ni Paloma. Di na ako makapaghintay. Kailangan namin ikasal agad dahil panahon ng kalaban namin. Hindi ako makakapayag na hindi ako matatali sa mahal ko. We will have our happy ending no matter what. 2 araw na. Mula nang mawala ng malay si Paloma at sa awa ng Panginoon nagising na ito. Pero ang kondisyon nito mas lumala. Sa 2 araw na wala itong malay ay nagising na ito. Pero ang kondisyon nito, iba. Ilang beses na wala sa akin si Paloma pero ang sabi ng mga doktor, lumalaban naman daw ito para mabuhay. Hindi pa rin ako pinapayagan na pumasok sa ICU hanggang ngayon. Nakausap ko ng ama ni Paloma nang dumalo to sa ospital at nagkausap na rin kami. Nasabi ko na dito ang plano ko na sa ospital na lamang kami magpapakasal at pumayag naman ito. Hanggang ngayon hinihintay ko pa rin si Akihiro na bukas pang dating. Di na ako makapaghintay. Plano na namin na pagkatapos gamutin si Paloma ay agad kami magpapakasal. Though hindi ko alam ang gagawin nila para mangyari iyon ay pumayag na lamang ako. Ang mahalaga mailigtas sa mag-ina ko. Nakahanda ng lahat. Ang kasal namin, ang bahay namin. Siya na lang talaga ang kulang. Sir? Napatingin ako sa nurse nang tawagin itong atensyon ko. Nakaupo lang ako sa harap ng ICU. Araw-araw nandito ako. Di man ako pwede sa loob. Ang mahalaga maiparamdam ko sa asawa ko na hindi siya nag-iisa. Yes? Tanong ko habang nakatingin sa nurse na namumula ang pisngi. Sir, inahanap po kayo ng pasyente. Pwede na daw po kayong pumasok, sabi ng doktor, basta isa-isa lang. Magarang na tong sabi. Di na ako sumagot at tumayo na agad. As I walked inside the ICU, I can feel my legs weaken. Para akong paulit-ulit sinaksak habang nakatingin kay Paloma na halos hindi na maigalaw ang katawan sa sobrang panghihina. Ang laki na rin ang binagsak ng katawan nito. I feel so helpless. Pakiramdam ko'y napakawalang kwenta ko dahil wala akong magawa para sa babaeng mahal ko. Kung pwede ko lang kunin ang lahat ng sakit, ginawa ko na. Ayos lang ako na lang ang kesang babaeng mahal ko. Hey! Bati ni Paloma na makita ko. Pakiramdam ko na nabig na naman ng mga mata ko na ang pinitin itong umiti sa akin tulad ng dati. Hey baby, did you rest well? Magpagaling ka na para malakas ka na sa kasal natin. Malambing kong sabi habang lumalapit sa higaan niya. Tsaka ko buong pagsuyong nilagay ang kalahati niyang katawan para mayakap ko siya. Sa ganitong paraan mas mararamdaman ko na kasama ko si Paloma na naandito siya sa tabi ko. I had a dream. Nangihina nitong kwento pero kahit ganun ang saya pa rin ng boses nito. Pinigilan kong tumulo ang luha ko nang pinipilit itong hawakan ng kamay ko at pinasiklob iyon sa kamay niya. I dream of us, our children, and our upcoming wedding. I was so happy. Kwento nito. Ngayon ko lamang siya narinig na ganito kasi dahil sa isang panaginip. I'm glad. Hindi ko napigilan ng paghigpit ng yakap niya. Miss na miss ko siya. Sa 2 araw na hindi ko siya nakikita ay para ko masisiraan ng bait sa pag-aalala. That's awesome, baby. I am excited for our wedding and our future together. Forever. Bulong ko sa kanya pero nangunot ang noo ko nang bahagya itong umiling. Nasa akin ang mata nito na parang may memorya ang buong mukha ko habang masuyong ngiti sa mga labi. Malapit na ako. Asher? I can feel it. Gusto ko na lang mamahinga at manahimik. Pagod na ako. Bulong to at parang unti-unti nabibitak ang puso ko na maramdaman kong hindi talaga nito kaya. Alam ko, nararamdaman ko. Alam kong pinipilit niyang maging malakas para sa akin at sa anak namin. My Paloma is so strong pero kakayanin ko ba? Kakayanin ko bang mawala ang babaeng ito na nagpadama sa akin ng kakaibang kasiyahan at siya namang nagpadama sa akin ng walang kapantay na sakit? Pagod ka na ba talaga? Can't you stay? Pabulong kong tanong.
Naramdaman ko naman ang pag-iling niya. Kaya napapikit na lang ako kasabay ng pag-agos ng luha ko. Ayokong tanggapin. Hindi ko kaya nang wala si Paloma. Alam ko yun. Naalala ko pa ng isang buwan kaming di nagkita at para ko mababaliw. Ngayon pa kaya alam kong hindi ko na siya ulit makikita pa? Pero ano magagawa ko kung yung babaeng mahal na mahal ko at tanda akong ipaglaban kahit kikamatayan ay gusto nang magpahinga. Gusto kong magpaka-selfish. Gusto kong hilingin kay Paloma na wag niya muna akong iiwan. Na lumaban pa siya kahit na sandali. Pero hindi ko kayang ilingin iyon dahil alam ko na manghirap niya para lang manatili sa tabi ko. Ayoko nang dagdagan pa yon. Ina dahil sa akin kaya ang daming luhang lumalabas sa mata ng babaeng ito eh. Baby, alam mo bang patay na patay ako sa'yo kasal pa lang natin? I was so confused. Why did my heart race so fast when I saw you walking down the aisle? You looked so beautiful that everyone was looking at you with admiration. I was so proud to call you my wife but I was confused. Tatalikuran dapat kita nung araw na yun eh. Hindi ko dapat itutuloy ang kasal. Na sana lang ay ang isasagot ko. Pero ewan ko ba sa sarili ko at I do ang nasabi ko. Ako patang kinabahan sa magiging sagot mo. Noon, I laughed at the memory while tears kept falling from my eyes. Ang dami kong memorize na speech para sa kasal natin. Ang dami kong iniisip na masasamang bagay para lang hindi matuloy ang kasal natin. Pero isang titig mo lang sa mata ko, tanda ko nang ialay ang buhay ko para lamang sa iyo. Para makasama ka habang buhay. Nang araw na yon, pinuntahan ko si Michelle para sabihin na gusto ko siya. Hindi ko kasi matanggap na sa isang iglap. Nakuha mo na agad ang pugso ko na akala ko ay ibinigay ko na kay Michelle. Pero ilang araw ng pagiging mag-asawa natin at pinuntahan ko na naman siya para bawiin ang sinabi ko. Para ipaalam sa kanya na ikaw talagang mahal ko. Ikaw lang. Kwento ko at pakiramdam ko, hindi ko na maibubuka pa ang labi ko dahil sa sobrang pag-iyak. Napakahina ko talaga pagdating kay Paloma. I love you. Ikaw lang din ang mamahalin ko at wala nang iba. Gusto kong lumaban para sa iyo at sa anak natin. Asher, patawarin mo ako kung naging mahina man ako. Patawad kung hindi ko maibibigay sa iyo ang pinakamahalagang regalo ko. Gusto ko sana makita pa magiging anak natin pero hindi ko na talaga kaya. Ramdam ko nang kailangan ko na magpaalam. Patawarin mo ako, Asher. Patawad, mahal ko. Naisip ko. Pakiusap, huwag kang matatakot magmahal ulit ha. Mabuhay ka ng matagal na matagal. Hihintayin ka namin ng anak mo. Nangihina nitong sabi habang umiiyak at para ko namatay ng unti-unti, pumikit ang mata ng babaeng mahal ko at nawalan ng lakas ang kamay nito na bumagsak mula sa pagkakahawak sa kamay ko. Pakiramdam ko nagdilim ang mundo ko na minsang pinaliwanag ni Paloma. Baby, I love you. I love you. I love you an hour, baby. I love you. I love you. Paulit-ulit kong bulong habang hinahalikan ang walang buhay nitong katawan na nasa braso ko at patuloy ang masaganang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Naramdaman kong unti-unti akong iniiwan ng katinoan ko habang nakatingin sa mata nito na alam ko na hindi ko masisilayan kapag kumentab, kapag tumitingin sa akin. Hindi ko na masisilayan pa ang pamatay niyang ngiti. Hindi ko na maririnig pa ang malambing niyang boses. Iniwan na ako na babaeng nagpadama sa akin kung paanong mabuhay ng masaya. That day, I lost the woman that I love. I lost my life. I lost her. I lost my life. My wife who loved me at my worst and would do everything just to see me happy. I lost her. I lost them. Nawalan ako ng asawa at anak. Iniwan nila akong sira. Asher, nakatayo ako sa harap ng isang libingan, napangiti ako habang tinitingnan ang pangalang nakaukit dito. Paloma Lea Pempenco Montelibano. Our angel 5 years. It has been 5 years since they left me pero pakiramdam ko, kahapon lamang nangyari ang lahat. Tuwing gumigising ako sa umaga, ang presensya pa rin yung hinahanap ko. Mapait ako napangiti. Di pa rin pala ako sanay na wala ka. Malungkot kong bulong. Nagbabaka sakali na marinig niya at bumalik siya sa ulit sa akin, pero niloloko ko lamang ang sarili ko. Kahit ilang beses ako magmakaawa, alam ko hindi sila babalik dahil ilang beses na yung ginawa sa nakaraan. Dumukod ako sa harap ng puntod ng mag-ina ko at dahan-dahang inalis ang mga dahon na nakapaligid doon. Alam ko na ayaw ni Paloma kapag magulo ang paligid. Naalala ko pa noon na kapag hindi nakaayos ang desk ko, di man niya ako papagalitan na hindi naman niya ako talaga sasabihin. Papansinin hanggat hindi ko naayos ang mali.
Mas nakakatakot siya kapag ganoon dahil hindi niya talaga sasabihin sa akin ang ginawa ko hanggat hindi ko nare-realize mag-isa. I chuckled at the memory. I really miss you. Bulong ko bago ko bumikit para damhin ang lamig ng hangin. Napakaganda ng panahon ngayon, kabaliktaran ng nararamdaman ko. Today is the day I lost them, so I feel like shit. Simula kaninang umaga. Dahil sa pagod, umupo ako sa harap ng puntod na parang kaharap ko lamang siya. Baby, I feel like shit. This morning, I burned my toast and my coffee. Tastes like mud. I've been practicing pero wala pa rin tatalo sa kape mo. My therapist told me not to visit you anymore but I can't. You are my safe place. Hindi ba kita kayang pakawalan kahit ilang taon na nakakalipas? Paloma, ang hirap pa rin. I harshly wiped my tears using the back of my head as I looked down. I don't want to see her like me like this. Napahinto ako sa pag-hallucinate kaya binawasan nila ang dosage ng intake ko kaya sa tingin ko mabuti na rin yun. Tumigil na rin ako sa pag-inom ng sleeping pills dahil makakasama ito sa kalusugan ko in the future ayon kay Acer. I stopped hoping that you will come back too. Pinigilan kong umasa na panaginip lamang lahat. Paloma, kung wala ka, I am living in a nightmare but that's okay. I'm okay. I cleared my throat habang hinahabol ang hininga ko. Ganito palagi ang nangyayari. Hindi ako masasanay sa ganito. Hindi ako masasanay. Sanay na ako sa katotohanan na sa tuwing kinakwento ko sa kanya aking mga kwento, hindi ko makikita ang kanyang malumanin ng ngiti at malambing na boses. Hindi ako masasanay sa katotohanan na wala siya ng tuluyan. I am starting to pick up the pieces of myself, Paloma. Are you happy for me? I whispered as I smiled sadly. There you are! Bati ng pamilyar na boses bago ko naramdaman ang pagpalibot ng mga braso nito sa leeg ko para yakapin ako mula sa likod. I smiled before facing her. Her features matured but her eyes held the same emotions as 5 years ago. Nagmature ang kanyang mga features pero ang kanyang mga mata may hawak na parehong emosyon tulad ng 5 taon na nakakaraan. Panginayang, kalungkutan at pagkakasala. Hey Michelle! She smiled before sitting beside me. Hey Ashley! Hey Paloma! You don't need to come here. Uuwi din ako agad. Sabi ko habang pinagmamasa ng puntod na parang ililipat. Nakibit balikat siya bago sumandal sa balikat ko. Umiiyak si Andy. Hinahanap ka na niya. Sagot niya. Well, lagi niya ako hinahanap kaya hindi na bago yon. Hoy Paloma! Long time no see. I miss you dearly. Bulong ni Michelle sapat na para marinig ko. Habang hinaaplos ang pangalan ni Paloma sa puntod. Andy and the little angel could have been a great playmates. Paloma, naging maayos naman ako. Nagsisisi pa rin akong wala ako sa huling sandali mo pero okay na ako ngayon. Okay na kami ngayon. Hindi na ako bitch, nanay na ako. She chuckled kahit may mga luhang pumapatak sa mata niya. Sorry. Pinagpapawisan ng mga mata ko. Sinubukan niya magbiro ngunit nabigo din lalo habang umiiyak. Paloma, ang totoo, miss na kita. Sobra. Namimiss ko na yung best friend ko. Namimiss ko ng jokes mo para lang mapatawa ko. Namimiss ko yung may sa demonyo mong mga luto na pilit mong pinapatikim sa akin kasi may gusto ka kamong pagbigyan. Tsaka ko lang na-realize na si Asher yung taong gusto mong pagbigyan ng mga yon. Buti na lang di mo na ibigay kundi na turn off sa'yo ng lalaking to. Na magtama ang aming mga tingin. Pareho kami natatawa habang inaalala ang mga epic moments namin kasama siya. Han? Sabay kaming napalingon ni Michelle nang marinig namin ang tumawag dito. It was Michelle's husband with their child. Aldrin, baby! Bati nito sa mag-aman to bago kinuha ang anak mula sa bisig ng asawa at ipinakilala kay Paloma. Hey Paloma, this is Andy. He is 2 years old this year. He is being spoiled by Asher kaya mas madalas siyang hinahanap kaysa kay Aldrin. It was funny. I'm sure kung nandito ka magiging pangalawang ina ka ni Andy. Pinanood lang namin si Michelle na kausap si Paloma kasama si Andy na nakatingin sa mama niya na nagtataka. Kamusta ka? Tanong ni Aldrin habang nakatingin sa puntod na para bang binabati niyang asawa ko gamit ang kanyang mga mata. Ikaw ang pangatlong taong nagtanong sa akin ngayon. Trust me, there's more to come. He answered while slightly tapping my shoulders. Copy-paste ko na lang ang sagot ko mamaya sa text. I joked but Aldrin did not buy it. Alam itong itinatago ko lang ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. I heard from your butler na hindi ka natulog. He was standing by the door the whole night, waiting for you to do sadness. Napailing ako sa kaseryosohan ng boses nito. It was true.
Ilang taon na nakakalipas, sinubukan kong tapusin ang aking buhay. I wanna be with them pero pinigilan ako ni Aldrin sa tulong ng butler ko. Ang mayordomo pinadala ng aking ina upang samahan ako. Hindi ako magpapakamatay. I promised last year that I will live my life. Hindi talaga ako makatulog lang. Seryosong sagot ko habang inaalala ang nangyari kagabi. Iyak lang ako ng iyak buong gabi habang inaalala lahat ng memories ko kasama siya. Ipapadala ko si Andy sa'yo mamayang gabi, kaya matulog ka na. Sabi niya bago tinapik ang balikat ko, pero sinamahan ko lamang siya ng tingin. Stop pretending like you're doing this out of a goodwill. You just want to make history with your wife tonight. Tumawa ito sa sinabi ko. Di man na nag-abalang pabulaanan ang mga iyon. Napakababoy ng hayop. Okay na din. Tuwing kasama ko si Andy, pakiramdam ko, kasama ko rin ang anak, kaya hindi ako dinadala ng bangungot. Kaya din siguro kung ispoil ng anak nila ay dahil naiinggit ako. Magkakaroon din sana ako ng sarili kong pamilya. Kung inaalagaan ko lang kung anong meron ako noon. Nang tumayo si Michelle, nagpaalam din ng mga ito. Naaalis dahil nagugutom na raw si Andy. As I watched them leave, Aldrin guiding her wife while carrying his son, I can't help but feel jealous but at the same time, amused. Who would have thought na silang magkakatuluyan? Kasabay ng pagtanaw ko sa magandang tanawin at ang pagdama ko sa malamyos na hangin, isang ngiti ang sumibol sa labi ko. Isang ngiti na nagpapatunay na handa na akong pakawalan lahat ng sakit na nakaraan. Tumingon ulit ako sa libingan bago mag-alin ng panalangin. Baby, okay na ako. Okay lang ako. You can be at ease now. Ikaw pa rin ang mamahalin ko kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay na ito. At kung may pangalawang buhay, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Baby, thank you. Thank you for being selfless enough to sacrifice yourself for me. Pero okay na ako ngayon. Susunod ako sa tamang panahon, pangako. As I turned my back, I felt that air again. That comfortable air. I know you're happy for me, baby. I'm okay now, so go. Have an amazing journey with our angel. I smiled as I whispered to the air. Kaya ko to. Magpahinga na kayo, mga mahal ko. Sa buhay ng tao, wala tayong kasiguruduhan kung hanggang kailan lang tayo sa mundo, kung hanggang kailan natin makakasama ang mga taong mahalaga sa atin. Tayo ang Diyos lamang ang nakakaalam kung hanggang saan lamang tayo. Kaya naman habang may pagkakataon pa, huwag nating baliwalain ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin dahil di natin masabi kung pagising nandyan pa sila at makakasama natin. Huwag natin hayaan dumating sa punto na kailangan pang magsisi dahil kahit anong pagsisisi ay hindi na may babalik, lalo kung buhay ang nawala. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana may natutunan kayong aral sa istoryang ibinahagi ni Paloma at Asher. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.